si Edwin Mark Corrales. Bakit naman hindi? So, si Edwin Mark ang pinili ko dahil syempre, pinili niya rin ako. And si Edwin Mark, pinag-pray ko yan. So, nung single pa ako at naghahanap ako ng makakatuwa ko sa buhay, I always ask the Lord to give me someone na walang bisyo. And yun, dumating siya sa buhay ko. And nagkakilala kami, nagkamabutihan, hanggang sa, ayun. And si Edwin Mark kasi, yun nga, pinag-pray ko siya at answered prayer siya sa akin kasi hindi siya naninigarilyo. Although umiinom naman siya kasi occasionally lang. And si Edwin Mark kasi sobrang maalaga niya. Yung tipong ang tipid-tipid niya sa sarili niya. Kaso pagdating sa akin, sobrang open niya sa pera. Lalong-lalo na pag lumalabas kami, lagi niya akong tinatanong, saan mo gustong kumain? So, ako naman yung asar. Pumupunta ako, sinasabi ko, tara ng din sa mga mahal. Okay lang naman sa kanya. So yun, natatouch ako every time na nakikita ko na sobrang tipid niya sa sarili niya. Tapos pagdating sa akin, hindi. So, di ba ang sweet niya? And si Edwin Mark kasi, nakita ko that he is a very family-oriented na guy. So, nakita ko sa kanya na napaka-loving and responsible ng anak. So, doon pa lang nakita ko na, syempre, kapag ganun ka sa magulang mo and sa family mo, I believe that you can also be a good husband, a loving husband to your wife. And eto pa, si Mark ang pinili ko dahil whatever trials, dumating na ang COVID at lahat-lahat, kami pa rin hanggang ngayon. So, 5 years na kami mag-boyfriend and girlfriend. And yun, magpapakasal na ngayon. At yun, natry ko kay Edwin yung tipong pupunta ako ng Manila para lang makita siya. So, tumakas ako sa quarantine. Hindi ako na-quarantine nun kasi parang binahe nila ako parang palihim lang. So, tumakas ako sa hindi nila ako na-quarantine nung time na yun kasi may hanap ako na parang carpool. So, sobrang toxic na ng relationship natin. Sabi ko, I need to go and makipag-ayos ako. So, yun, naayos namin. And sobrang thankful ako at ginawa ko yun kasi yun, naging maayos kami. After that, syempre, pag sabi nila, a love is sweeter the second time around. At nagkatotoo naman. So yun, next naman is, ano pa itong mga sinulat ko dito? So yun, si Mark ang pinili ko dahil naniniwala ko sa Mark na sa pangalan niya mismo. Dahil si Mark, I think, is M, magiging maalaga, A, asawa, at R, responsible, and N, nakatuwang sa buhay. All in all, si Mark ay magiging maalagang asawa at responsableng katuwang sa buhay. Yun lang po. Unang-una, yung gusto ko sa kanya, yung may takot sa Diyos. Tapos, yung pagsuporta at pag-motivate niya sa akin sa lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. Andun din yung pagkamalagain niya. Tapos yung Nakilala ko siya nung may nagpakilala sa akin kaibigan sa kanya. Tapos kinuha ko yung number niya. Tapos mula nun, lagi na kami magka-text, magka-chat. Tapos pumunta na sa nag-meet up kami. Tapos mas nakilala ko siya. Andun yun, nakita ko yung pagiging maka-Diyos niya, may takot siya sa Diyos. Tapos maalagain siya. Tapos nung dun pa lang parang ang swerte ko na. Tapos napagtanto ko na parang siya na yung gusto kong
makasama habang buhay. Ayun, nag-propose ako sa kanya. Tapos, nag-yes naman siya agad. Tapos yun, tinano na naman na. Hindi na. Ayun, nung araw kasi na yun, birthday niya. Tapos, nag-date kami. Tapos, hindi niya alam na may dala na pala akong sing-sing. Tapos, isa yun sa gift ko sa kanya nung araw na yun. Tapos yun, nakita ko yung tuwa sa kanya. Kasi, pinapangarap niya talaga yun. Tapos yun, masaya naman ako kasi nag-yes siya sa akin. Ayun, tapos after nun, nagplano na kami lahat-lahat ng mga kung ano yung future namin. Nag-usapan namin yung mga kung saan kami titira. Tapos, kung ano yung mga kailangang sakripisyo. Asan po yung mga secondary sponsors po natin? Si wala pa po. And then si Bestman. Asan po si Bestman? Po ni group, principal sponsors po. First, si Ma'am Nanette Ferrer and Susete Cadondon and Ma'am Flor de Liza Cadondon. Oscar Lagmay and Ma'am Ronaline Lagmay. Armando Tolentino. Ma'am Lornaline Dacusan. Lin Uy. Wait, si Vale, si Edwin. Dylan De La Pia. Ladies and gentlemen, let's have the candle bearers, Aaron John Cadondon and Aubrey Stephanie Limon. Let us now welcome the groom parents and the bride's parents.
Evangelina Garcia. And our best man, we have Edwin Brian Corrales. Kaya arami din mga poraw. And now, ladies and gentlemen, the friends of the groom. And now, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin ang ating groom, Sir Edwin Mark Corrales. Ma'am. And now, ladies and gentlemen, our principal sponsor. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you. If I could turn back the night. And now, ladies and gentlemen, our veil, Edwin Kenneth Corrales and Beverly Limon. Of every day, keeping you safe. Hindi ka mag-portrait nito. Every mountain. And now our chord. Just to be with you, fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are. And now, ladies and gentlemen, our Bible bearer. And now our ring bearer. And now let's have our coin bearer. Now, ladies and gentlemen, our ushers and usherettes. Just to be with you, fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Nasaan si Mom? And now, ladies and gentlemen, our beautiful flower girls. 7 minutes na lang. Mas bigat mo.
ladies and gentlemen, our maid of honor. At this juncture, let us all welcome once again the parents of the bride. Bilisan nyo. Tama na. Enjoy nyo na. And now, ladies and gentlemen, bigyan po natin ng masigabong palakpakan as we welcome our beautiful, ladies and gentlemen, our beautiful bride. Bata. Palapakan po natin muli ang ating bride. Yan po si sir. Inside my fantasies, it's walking through something no one else had a find way to. I can't believe I swear. Tinatawagan dito yung Now we swear. minamahal na kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay Dave ni Edwin Mark and Army Kate Kadondon. Sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Edwin Mark, ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo, siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Okay, kung ganon, ikaw naman, magandang sagot yan. Ikaw naman, Army Kate, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamumuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Wow, galing. Okay. Kung gayon, hinihiling natin ang basbas ng may kapal sa gawain ito. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa napakagandang araw na ito na inyo pong ibinigay sa
couple na ito, si Edwin, Mark, and Army Kate. Hinihiling na po namin, O Diyos, samahan yung basbas sa seremonya ng kanilang pag-iisang dibdib. Tanggalin po ninyo ang anumang balakid sa buhay namin, sa puso namin, at tulungan kami, Panginoon, bawat isa dito na witness sa pag-iisang dibdib, na maging masaya, nakikigalak sa kagalakang meron po ang ikakasal na ito. Ama, hinihiling namin na basbasan po ninyo kami at patuloy kaming samahan sa entire wedding ceremony na ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Thank you po. At tayo po idadako sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Aldo. Kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng papasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang Iglesia, ay gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang Iglesia ay mahiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluluhating Iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Verse 28, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng katawan, gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ang ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging iisa. Ito ay isang dakilang hiwaga ng aking nihayag tungkol sa ugnayan ni Kristo sa Iglesia. Verse 33, kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa gaya ng iyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang iyong asawa. Ito po ang salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Edwin. The Lord bless us upon reading and hearing His Word. Dumako po tayo sa ating mensahe para sa mag-asawa at para na rin sa may mga asawa dito, tayong mga ninong at ninang. Ang masasabi ko sa binasa ni Alvin ay yung number 1 po dito na sinasabi ng Diyos sa atin, kayong Edwin, Mark, and Army Kate. Number 15, verse 7. Tama? Natatandaan nyo ba yon? Sabi ni Jesus, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Wow. Pag nagpasakop kayo sa isa't isa, it means iginagalang ninyo yung salita ng Diyos. At kapag iginagalang ninyo ang salita ng Diyos, I tell you, yung inyo pong pagsasama ay talaga namang babasbasan ng Panginoon. At yung inyong mga vows later ay magiging matatag as time pass by. And that's what we want, di ba? Kaya kayo dumating sa puntong ito dahil sa inyong pagmamahalan. Talaga namang seryosong pagmamahalan yung inyong iginagawad ngayon. Kaya lahat ng inyong mga pangako sa isa't isa ay magiging matatag kung uunahin ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Kasi ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So we can do nothing without Jesus in our life. At kapag inuuna natin siya, ang pangako niya, yon, ang pangako niya ay humingi lamang kayo ng anumang naisin nyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Alam ko sa bagong kasal, ang una nilang hinihiling, if I'm not mistaken, is
Sinong ninang? Anak, di ba? Anak. Kasi ang sabi natin, doon lalong napapatatag ang relationship ng mag-asawa kapag sila ay mayroon ng anak. And yet, kapag inuna natin yung una, yung hindi nahihiwalay yung salita ng Diyos sa inyo, kahit na anong hilingin ninyo, ibibigay niya sa inyo. Ibibigay niya sa inyo ang anak na gusto ninyo. Minsan kasi, kapag humiling tayo ng mga anak, tapos, yung mga anak walang kagalang-galang sa magulang, mga soil, minsan nga nasasabi ng mga magulang, hindi na lang sana kita inayanak. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Dahil sa sobrang ibinibigay ng sama ng loob ng anak, tuloy, meron silang doubt, nagsisisi na sila, hiniling kita sa Panginoon, bakit naging ganyan ang ugali mo? Yun. And so, kapag inuna natin po ang Panginoon sa ating buhay, hindi ka pa buntis, hinihiling mo na sa Kanya na bigyan ka ng anak. Ibig sabihin, the God who started good in you will complete it. Bibigyan ka ng anak na talagang blessing. Magiging mabait, masunurin sa mga magulang, at talaga namang bibigyan ka ng anak na napakatalino na sumusunod sa inyo. So, ang una nating payo sa inyo ay magpasakop sa isa't isa. Kasi may specific dito eh. Sa verse 23, sabi niya, sa verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Diba yun yung natin, na kahit di natin binabasa ito, noon pa alam na natin na dapat ang babae ay sa lalaki sumusunod. Kaya nga kapag kasi si lalaki ang sumusunod sa babae, ang sabi natin, under desire ka naman yata, tol. Mga ganon. Diba? Pero, meron pong sinabi dito, yun yung maganda eh, pasakop kayo sa isa't isa, hindi lamang si babae ang pasakop sa lalaki, kundi si lalaki rin nagpapasakop sa babae. Ibig sabihin ng pagpapasakop kasi sa isa't isa, paggalang kay Kristo, ibig sabihin pagmamahal natin sa Kanya at sa isa't isa. Ang sabi po dito, sapagkat ang lalaki ang ulo, in verse 23, ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop si Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Hindi na po mahirap magpasakop, Army Kate, hindi na mahirap magpasakop kay Edwin Mark kapag si Kristo ang inuuna mo sa buhay mo. Kasi siya ang tutulong sa'yo. Mahirap po magpasakop, di ba? Mga babae, mahirap magpasakop sa kanya-kanya ng asawa, di ba? Pero dahil sa tulong ng Diyos, wala pong mahirap sa Panginoon. Mabuti na lang, ang sabi po ng verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. So kapag ka naman talaga naman ang tindi ng pagmamahal ni lalaki dahil alam niya ang salita ng Diyos, minamahal niya talaga ang kanyang asawa. Hindi na rin mahirap para sa kanya ang mahalin ang kanyang asawang babae. Diba? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Ito po kasi yung tunay na pagmamahal. Hindi na natin nakikita yung kakulangan ng minamahal natin kung tunay na minamahal natin sila ng buo. Ang nakikita lang natin ay yung kalinisan, kagandahan, kabutihan. Yun po yung nakikita natin kapag ang pagmamahal ay talagang genuine. So pagpapasakop sa isa't isa at genuine na pag-ibig ang kailangan ninyong mag-asawa. Paano naman ako hindi magpapasakop
kay Edwin Mark, Pastora, talaga namang nakita kong kung gaano Edwin. Kapag nagpasakop kayo sa isa't isa, ibig sabihin dahil natatandaan ninyo pagdating ng araw na matagal na kayo mag-asawa. After a year, 2 years, 3 years, tandaan ninyo yung pasakop sa isa't isa means tanda ng yung paggalang kay Jesus. Kay paggalang. Kaya ang ibig sabihin ng paggalang ninyo kay Jesus sa ating Panginoon ay yung inyong pagmamahalan. Okay? Sealed with love. Ang sabi dito, kaya iniiwan. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y maging isa. Sa araw na ito, pag-iisahin kayo ng Panginoon. At dahil ang Panginoong Diyos ang nagbuklod sa inyo, walang sinumang makakapaghiwalay sa inyo. Okay? So umaasa ako na kayong dalawa ay magmahalan hanggang sa dulo. Tulot at pagpapala kay Army Kate upang pakasal kay Edwin Mark. Sino po? Siyempre, yung parents po ng babae, di ba? Tumayo nga yung parents ng babae. Ayun. Bukal ba sa kalooban ninyo na inyong ipakasal si Army Kate kay Edwin Mark? Okay, good. Kita po ng mga witness. Thank you po. Pwede na pong maupo. Okay? Dako na po tayo sa tipan ng pag-aasawa. Makinig na lang, mayroon tayong Pwede bang kumuha ng isa pang mic? May isa pa ba kayong mic? Kailangan ko ng isang tagahawak ng mic para sa mag-asawa. Para po marinig natin yung kanilang I dos. Ayan. Pakihawak lang yan, anak ko nga. Ore, tagkarkaro pa kayo, pareho kayo nga gwapo. Okay. Lalaki muna. Okay? Makinig kang mabuti, Edwin. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, sabihin ko, Edwin. Sige. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Army Kate, tinatanggap kita, Army Kate, upang maging aking asawa, upang aking maging asawa, upang makasama ka, upang makasama ka, mahawakan ka, mula sa araw na ito, at magpakailanman, sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal na kasulatan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ikaw naman, Army Kate, say after me. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Edwin Mark, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos.
sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito'y aking taus-pusong pangako sa iyo. Amen. Okay, dako po tayo sa ring. Yung may hawak kanina ng ring, or hindi na po kasi mga bata yan. Yun na lang, tama, ikaw na inay ang okay? Bigay mo muna sa akin. Yung yung ang mga singsing na ito ba po? Yan. Ang mga singsing po na ito ay panlabas at physical na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmahalan. Ito ay gawa sa ginto. Gawa po sa ginto. Sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog. Kita po nating bilog. Nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo. Ang singsing na ito tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamagitan ninyo. Say after me. Ay, hindi ko alam na may sarili kayo ba? Kanina pa sana yan. Okay, say after me. Army Kate, Army Kate, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Napakakasal ako sa iyo Napapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu at Santo. ng Espiritu Santo. Okay, Army Kate. Say after me also. Edwin Mark, Edwin Mark, ibinibigay ko sa iyo ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Napakakasal ako sa iyo Napakakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama sa ngalan ng Ama, at ng Anak ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Sige. Meron ba kayong luto? Kasi, luhod na lang kayo. Luhod na lang. Hinihiling ko na pong pumarito yung cord and veil. Lumapit na po dito. Belo muna, belo. Hawakan mo muna yung belo. Okay? Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Sige.
ba sinabi ko cord? Huwag ka nang umalis dito. Cord. Sige. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad na isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailan paman bilang mag-asawa. Pwede na pong tanggalin din kaagad. Yung cord muna ngayon. Ngayon lumapit na po dito yung Biblia. Pwede na kayong tumayo. Hayaan niyang matanggal yan. Sige. Okay, yung Bible kanina, may hawak. Akin na dito, anak. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay na matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa, ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Okay, lalaki at babae. Buong puso po naming sabihin niyo, dala. Okay lang, wala nang mic. Buong puso po naming tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal ng kalakasan at pag-asa, at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin na ito ay ipamuhay at ituro sa aming mga magiging anak. Good. Ako yan ha. Dako po tayo sa coins. Yung coin bearers. Itanggal mo dyan na. Tanggalin mo yung ito lang ha. Okay? Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae. Okay, ibigay mo kay Edwin. Bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Yan, bigay mo kay Kate. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Tinatawagan po dito yung
Mamaya na po, pagka kakain mamaya, dito ba yung reception niyo? Sasabihin po nila parte ng ating reception, yung kanila pong vows. Okay? So, kasi hindi ko po alam na nakapaghanda sila. They should tell me before the ceremony. Okay lang naman. Kasi nandito pa naman tayong lahat na magwi-witness ng kanilang sumpaan sa isa't isa. Kaya lalo na yung mga ninong-ninang dyan, ay maging aware kayo. Okay? So dumako po tayo sa singsing, sa marriage contract. Inihiling ko na po dito si Alvin, ang aking lalay. Okay? Yung munang mag-asawa ang magsasign ng marriage contract. Di pa po tayo tapos, kaya wag po kayong mag-alala. May mga ano pa tayo. Okay, mag-sign muna si diyan sa husband muna. Ito, hindi pa tayo tapos dito eh. Ano na? Signature na lang. Dito na yung printed na nila eh. Isa na lang muna. Okay? Tagal mo lang mamaya. Mamaya. Dumako na po tayo sa candle, candle symbol. Kunin nyo ng mag-asawa ito. Ay, itong candle ninyo at sindihan yan tapos patayin na yan. Sige, kunin mo na, kunin nyo pareho yung candle. Tapos sindihan nyo pareho yung. Okay? Ang ibig sabihin po ng Trinity Candle, at silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan, ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Iisang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ni numan. So nakita po natin na ang dalawa na po ay naging isa. Kaya ang mga ikinasal ay dapat na priority na ninyo yung inyong mga asawa when it comes to relationship. Okay? Yung mga magulang po, tumayo na po yung mga magulang. Okay, mga ninong at ninang. Yung lahat po ng sponsors, tumayo na rin po, pumarito kayong lahat sa paligiran po natin yung mag-asawa. Okay, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapag-alaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito. Ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa inyo, O Diyos Ama, na pagpalain mo sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mong ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama
ay isang pinagpalang pagsasama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapahayag, ipinapahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Army Kate and Edwin. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Panginoon o ng Christ Church, City of Ilagan, Isabela, Army Kate and Edwin ngayon ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ninuman. So, Army, Kate, and Edwin Mark, sinasabi ko na pong mabuhay ang bagong kasal. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Naway ingatan niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen at amen. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang. Ano yan? Corrales. Okay? Maaari mo nang hagkan ang iyong asawa, Edwin. Mabuhay ang bagong kasal. Okay, mag-closing prayer po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagtunghay ng pag-iisang dibdib ni Edwin Mark Jr. Corrales at si Mrs. Army Kate Cadondon Corrales. Ama, hinihiling po namin ang iyong banal na espiritu na palagi pong magpatibay ng kanilang mga sinumpaan sa araw na ito. Salamat po sa mga magulang na narito. Salamat sa lahat ng mga sponsors at lahat ng mga kaibigan at kamag-anak na nakatunghay, Panginoon, sa kanilang pag-iisang dibdib. Lahat po ng sinumpaan ng mag-asawang ito ay hinihiling naming tulungan nyo sila na kanila pong matupad habang sila'y nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. God bless. Tapos na po ang seremonya ng kasalan. Sumain nyo ang ating Panginoong Diyos.
Next po, sige naman gusto ba pong magpa-picture? Go! Okay, tingin po dito. Bye. Bye-bye. Your life is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn are beautiful and strange. We'll have a feel of things, I'll share sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Baba mo hindi, ma'am. Hawakan nyo nga pala. Okay.
lapit pa. 1, 2, 3. Smile. Okay. Andiyan lang kayo saglit. Said I do not dance. There's a gun inside my pants, and the whole world's in his hands. It depends. Kiss my ass goodbye. And it's all about me, and we don't give a dang about nobody. Spit, Ay, yun na yun? Our beautiful couple, Ma'am Kate and Sir Mar. Palakpakan naman po natin. Maraming salamat, Panginoon, at ipinagkakatiwala po namin the rest of this afternoon sa inyong kamay. Patuloy po ninyo kaming samahan, Panginoon, sa selebrasyong ito. At hinihiling din namin ang inyong basbas sa amin pong pagsalusaluhan. Salamat po sa bawat isa na nag-cater dito po sa napakagandang lugar na ito at sa mga pagkain, Panginoon, na hinanda. Maraming salamat. Ipinagkakatiwala po namin ang pagpapatuloy ng selebrasyong ito sa inyong kamay. Maraming salamat sa mag-asawang Kate and Mark. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong basbasan, pagpalain ang mag-asawang ito at ang kanilang mga mahal sa... Yung sister na naka-black na matangkad, hindi po nagtataas ng kamay. Ayan. Special mention. Okay? So, ang gagawin niyo po, susundan niyo lamang po kung ano yung sasabihin ko. Okay po ba yun? Ape, walang sasao. Okay po ba yun? Okay. So, let's go. Ako si, banggitin ang pangalan. 100 plus po tayo, pero kakapsot kayo. Amo ka mabipising kayo, yung sundan niyo po ako. Okay. Ako si, banggitin ang pangalan. Nanunumpa. Natatapusin ko ang buong programang ito. Awanti at bulbulong, bigsaan nyo. Natatapusin ko ang buong programang ito na walang halong lungkot at pagsisisi sa aking puso. Nanunumpa rin ako na hindi ako uuwi ng maaga or mag-i-eat and run at may take-out pang dala. Kung ako man ay mahuli, pigpigsaan nyo. Kung ako man ay mahuli, na uuwi ng maaga at may cellophane pang dala, magmumulta ako ng 3,000 piso. So help me God. There you have it, ladies and gentlemen. Palapakan naman po natin ang bawat isa. Pwede na po tayong umupo, pero bawal pa pong kumain. Ayan. Wait na, kasi may first part po tayo. Ayan. I-extend na po natin yung gutom natin. So, at this juncture, kakausapin ko lang po muna si ma'am. Ma'am, sir, ilang dosenang anak po ang kaya niyong ibigay? 3. Sir, kaya ba ng tuhod mo yung 3? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Eh, yung matres mo, 3 dosena, kaya ba? Kakayan. Ayan, kakayanin. So, sa tradisyon po natin kasi ngayon, kinakailangan nyo mag-kiss in within 10 seconds. Okay? Kung hindi nyo daw mamimit yung 10 seconds, maghihiwalay kayo after 10 days.
Ayan, bahala kayo. Kung gusto nyo maghiwalay, edi huwag nyo i-kiss. Okay, sabay-sabay po tayo magbilang in 10. Okay, 3, 2, 1, kiss. 1. Sabay-sabay tayo. 2. Anong sunod sa 2? 3. Salamat po sa mga taga-Ilocos. Ay, ulitin na lang natin. 1. 2. Ano ulit sa 2? 3. Oy, si Ma'am Jen, tawa ng tawa. Nagigigil ako sa'yo. 1. 2. 3. 4. 5. Si Mami Flor kinikilig. 4. 5. 6. 7. Natatagalan kayo kayo magbilang. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. And sa mga taga-Difun, thank you so much. Sa mga taga-Ilocos, Ilagan, thank you very much. 7. 8. Yung mga ninong po natin ang kinikilig, i-kiss nyo rin po yung asawa nyo, okay na. Ayan. 5, 6, 7, 8, 9, and thank you so much po sa lahat. 10, palakpakan naman natin. Ayan. Pinagpawisan si Sir, paano na lang mamayang gabi. Ayan, charing lang. So at this juncture, tuloy-tuloy na po tayo. Okay, so at this juncture po, gagawin na po natin yung tinatawag nating prosperity dance. So bago po tayo kumain, mag-aambag-ambagan po muna tayo. Ayan, so sa mga taga-DepEd, pakiready po yung bonus. Ayan. Okay, sa mga taga-DepEd, pakiready po yung dito of sale. Charing. Okay, so now, ladies and gentlemen, giving you the first dance and the prosperity dance of our beautiful couple, Sir Mark and Ma'am Kate. So sa lahat po naman naghahanap ng ampaw, meron pong ampaw na hawak ang ating distribute na po. So you have your ampaw na po. So ngayon na po, this is the perfect time para po ipakita at iparamdam natin kung gaano po natin sinusuportahan ng ating couple through financial support. Once again, ladies and gentlemen, giving you our beautiful couple in their first dance and prosperity dance. Mami, meron kang 500 pesos. Ano pong, saan niyo po gagamitin yung 500? Pang maintenance. Okay, congratulations. Okay, ikaw sir, saan mo gagamitin yung 500? Panggasan ka. Ilagan. Okay, congratulations. Oo, thank you ha. Dalawa kayo mag-showdown. Ayan. Hindi, ayoko. Ulitin niyo Kuya Budots. Ayan, galingan yung dalawa. Okay, play the music. Go! Go! Sayaw! Ayan, sayaw! Go! Ayan, lower! Baba! Wala kayong 500. First of all, I would like to congratulate Mark and the best for Army Kate. Ito ay mensahe ng isang nanay dahil ewan ko, parang nanay kasi na yata ang role ko, inainahan ng mga pamangkin. Okay,
Kagaya ng sinabi kanina, no? Na love is patient, love is kind, never boastful. Okay, and when you let Christ the center of your life, no storms, no trials can break you apart. Mark, sana maraming salamat at naging partes ka ng pamilya namin. Mahalin mo si Kate. Mahal namin yan. Yan ang bunso ng nanay at tatay ko. Lumaki po si Kate sa amin. Siya po ang bunso namin. So, kung paano namin pinakita yung pagmamahal namin kay Kate, sana ganun din ang makikita namin sa iyo. Okay? Love Kate. Always and always respect your love and trust one another. Okay? Hindi ko kaya kasi kumanta. So, yun na lang. No? So, kung andito sana ang mama ni Kate, I know na napakasaya niya ngayon. Alam ko na sa heaven siya ngayon at nakikita niya itong panganay niya na ikinakasal at sa kanyang pinakamasayang araw. Namimiss namin ang aming kapatid. Kaya kagabi, hindi ako makatulog, naiisip ko siya. Ang lamig-lamig ng aircon sa room namin, pero ako'y pinagpapawisan dahil naiisip ko ang nanay niya. So, hindi, alam ko masaya ka ngayon dahil ito yung pinakahihintay mong moment ni Kate at Edwin. Okay, congratulations again. Always keep that couple power stronger and the best. Okay, congratulations and best wishes. Thank you. Hindi namin nasubukan ng honeymoon, kaya wala ko alam. Advice mo sa inyo. Sige, wala. Sa inyong dalawa, una-una, congratulations sa pamangkin namin. Actually, ngayon na kami nagkita. Actually, second time yata, no? Nagkita tayo. From Dipon kami, sila from Ilocos, pero pamangkin namin si Edwin dahil anak siya, no? Pinsan ng minis ko. So, ang masasabi ko sa inyo sa inyong dalawa siguro, una-una, dapat mayroon kayong understanding sa bawat isa sa pagkasama nyo. Yung kasi ang una-una na naging, kung hindi kayo kaintindihan, sabagay sa kayo, mag-asawa kayo, alam ko nagmamahalan kayo. Nakuha nyo na yung unang punto na yung pagmamahalan. Pangalawa, ngayon na kayo magsasama uling dalawa, dahil hindi nyo alam ang ugali ng isa't isa, so dapat magkakaintindihan kayo, magkakaunawaan kayo sa lahat ng problema. Sa isang mag-asawa, normal lang yung nag-aaway. Pero isipin nyo palagi na mag-asawa kayo, kaya ang away nyo dapat isettle nyo ng mas maaga para hindi na lumala. At narito naman mga ninong at tinang, kung ano may tutulong namin, pwede naman kami tawagan, magpapa-advise kayo sa amin. Kasi ito, kwento ko lang, dati ako sa retired na police, dati ako investigator. Kasi sabi nga sa ni Pastor kanina, na ang pinagsama ng Diyos, hindi po pwedeng paghiwalay ng tao. So ngayon, bilang investigator, nasubukan kasi nga, nag-aaway mag-asawa. Sir, baka pwedeng gawa ko yung nakasulatan dahil maghihiwalay na kami. Sabi ko, hindi po pwede. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay ng tao o kahit na sino man. Kaya bilang mag-asawa, sir, paano yun? Lagi akong binubugbog. Ganito. Lagi akong ganito. Maraming ginagawa sa akin. Pag may malalasing. Ito, kwento lang para naging true experience. Bilang in-advise ko rin sa isang kliyente namin bilang investigator. Then, nung sabi, sige, pakulong mo, kasuhan natin ng bawsi. So, nagkaroon ng kaso, pinakulong, iniwan sa police station. Kinabukasan, bumalik ka at ipapahin natin ang kaso. Kinabukasan, balik siya. Sir, sabi niya,
Hindi ko natuloy ang kaso. Bakit? Kasi wala magkapastol ng kalabaw namin, sabi niya. So gano'n, nag-isip siya na magdamag, pinauwi ko, mag-isip pa muna kung talaga itutuloy mo yung kaso. Sabi ko, lahat ng problema, pwedeng pag-usapan yan. So yun ang nasabi sa inyo na dapat magkaintindihan kayo ng problema, masosolve yan sa tulong ng mga ninong at tinang, mga parents nyo, hingi tayo ng advice para matulungan kayo. Yun lang ang masasabi sa inyo mga anak, pamangkin. You're the line in the sand, where I go too far. You're the swimming pool, I'm a rocket stick, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me. Ayan. So, nag-i-slice na po sila ng cake. But you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy. Ayan. So, may request, Ma'am Kate and Sir Mark. Sa gitna po tayo. Okay, Sir Mark, ikaw muna. Ayan. Okay, go. Sabi ni Ma'am Kate, ang laki-laki naman. Sabi naman ni Sir Mike, mas malaki yung mamayang gabi. Ayan. Char. Okay, ikaw naman, Ma'am. Ayan. Wow. Sabi ni Sir Mark, malinamnam yung cake. Tama? Sabi naman ni Ma'am Kate, mas malinamnam yung mamayang gabi. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung malaki at malinamnam mamayang gabi. Okay, kayo pala, then kiss. Ayan, kiss matagal. There you go. And now let's have the kanilang mga table. Samahan niyo po kaming mag-cheers. Cheers sa mas mahaba pang pagsasama. Cheers! Ayan. Isa pa. Medyo kadalan niyo ng belly guys. Okay, and then kiss. There you go. Ayan. So, at this juncture, pakinggan naman natin yung message. My beloved RBK, as I stand here before you on this joyous day, I offer you this heartfelt box, brimming with happiness and love. I promise to wake up each morning with a smile, grateful for the gift of sharing my life with you. Together, we will create a world filled with laughter, warmth, and endless happiness. I vow to be with your eternal source of joy, to make your heart flutter with excitement, and to light up your days with your love, with my love. Your happiness will be my constant motivation, and I will go above and beyond to bring a smile to your face. I pledge to be your partner in creating a life that is bursting with happiness and fulfillment. We will build a foundation of love, trust, and shared dreams where happiness will flourish and grow with each other passing by. I promise to cherish the little moments that bring us joy, celebrating the beauty in everyday life, whether it's shared laugh, a stolen kiss, or a quiet moment of togetherness. I will treasure these moments and hold them close to my heart. I vow to be your unwavering support, standing by your side in times of happiness and in times of challenge. I will be your shelter, offering comfort and reassurance as we navigate life's journey together. I promise to keep our life alive and vibrant, like a perpetual flame that burns brightly, with every gesture, every touch, and every word. I will remind you of the love that binds us and fills our lives with endless happiness. Together, we will build a future that overflows with happiness, love, and shared adventures.
Our love story will be one filled with laughter, warmth, and happiness that knows no bounds. On this day, I offer you my unwavering commitment to your happiness. With a heart brimming with joy, I say these vows to you, my beloved. I eagerly anticipate a lifetime of happiness together. Mahaba-haba. Charot na. Okay. So, grabe naman yun. Nosebleed ako dun, sir. Sir engineer ko. Okay. My jobs, my baby, and my forever food body. Lagi na kumakain. Okay. The first thing that I had in mind when writing these vows are the quotes. Ang pag-aasawa sa una lang yan masaya. Hay nako, konsumisyon ti ag-asawa. At, naklatan ko man nagas-asawa idin, tatno masaya nagtata. Those words were scary, right? And sad circumstances that creates those words are inevitable. Though, napakagaling po ng mga supplier ko. So, highly recommended ko po sila. So, nakita nyo naman po sa, si Sir Jundi lang po yan, Tatak Jundi po yan, Sir Jundi.